1, you need some 2, you need some 5. No, you already don't start with that, so another thing is that you need to numbers 5, Hello kay Kuya Leoy Hassel Mangunay Carmona. Hi! So magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Mahinang internet. So gaga po tayo ngayon ng Nips Cookies. Hello, good evening po kay Maribel May Henosa, si Asil Soyom. Good evening. So wait lang tayo sa viewers. So, ayan. So, sa ingredients, nalagay ko na po yung mga sangkap sa taas. Yung ingredients, yung mga tips na dapat yung gawin. Then, I'm using self-rising flour. Ito, hindi siya... So, self-rising flour, meron na siyang salt and meron na rin siyang baking powder. So, nasa description na rin po yung recipe na paggawa ng self-rising flour. Hello po kay Ma'am Karen Tax. Okay, let's start na. Start nito. So, set aside lang natin yung ibang ingredients. So, first na ingredients na kailangan natin is the 1 cup na ating brown sugar. Ayan. Lagay nyo lang yan dyan. And then, meron tayo ditong half cup ng ating white sugar. Pwede nyo ito gawin sa mga kids nyo. And then, meron ako ditong butter cup. So, wala akong butter. So, I'm using butter cup. This is refrigerated margarine. This is softened. Hello po kay Ma'am Maylene Salido. Magandang gabi. Softened. Naka-room temp po ito. So, mga 30 minutes to 1 hour. So, ayan. Ayan siya. So, ayan. Malambot yan. So, lalagyan natin yan dito. Yan. So, simutin lang natin. Ayan. Nakita nyo sinimut ko. Sayang. So, that's 1 cup ng ating refrigerated margarine. You can use real butter din. So, may option kayo. Pero ito kasi pangkain namin, kaya refrigerated margarine lang ang gagamitin ko. So, ngayon, using your hand whisk. Ito yung kaninang video. Kabibili ko lang ito. So, I already have 2 of these. This is Netmego. So, you can see how soft yung refrigerated margarine. Kaya siya soften para pag i-mix ko siya sa sugar, hindi siya lilipad. You can see how fast na mix yung refrigerated margarine dun sa sugar. So, dapat ganyan. Kasi kapag malamig, yung folds yung butter nyo, magliliparan yung butter and yung sugar. Ayan. So, once na na-mix nyo na, maglalagay tayo ng ating vanilla, 2 teaspoon. And then, ang ating 2 large eggs. So, 1 at a time.
itsura niya. So, ang ginawa ko po is creaming method. Sunod na ilalagay natin ang ating self-rising flour. Ayan. So, yung recipe, paano paggawa, nasa caption na po. Nasa description na. So, hindi ko na siya inalo lahat. May hirapan yung mix. So, I'm using my... You can use your hands or pwede kayo gumamit ng gloves to mix. So, malambot po yan. So, ang gagawin nyo lang is ilalagay ito sa ref once na na-mix nyo na po siya. So, mga 30 to 1 hour. So, depende sa lang. So, sa freezer lang natin siya ilalagay. I-divide po natin. See? Super lambot siya. Kailangan lumamig yung dough. Kasi hindi nyo po siya mahahawakan. So, ayan na po yung ating dough para sa ating cookies. At mahina ang internet ko. Wala akong nakikita. So, i-divide lang natin ito para mas mabilis siyang lumamig sa freezer. Sa freezer. Kasi hindi nyo yan masisircle. You're just going to spread. Pero kung kayo gagawa, rest nyo to ng 30 minutes to 1 hour. Ayan. So, ilalagay ko muna siya sa freezer. So, yun. Ganun lang kadali gumawa ng cookies. May question po kayo. So, meron tayo ditong nips. So, this is 1 cup. Kung gusto nyo gumamit ng M&M, pwede rin. Ito, nips lang. Tapos, kailangan nyo ng oil and ng 1 tablespoon mamaya sa pag-mold. Yung gagawin nyo dito, ilalagay nyo lang siya sa oil para hindi dumikit yung cookie butter. Okay? Ayan. Para hindi siya dumikit. So, like that. May oil siya. So, pamaya pag nag-circle kayo, hindi po siya didikit. Mas maganda pag super firm yung dough ninyo. Wala akong makita. Ang hina ng internet ko. Etong nips, pwede nyo itong ihalo doon sa mismong mixture. Pwede rin naman siya sa ibabaw lang. So, ang gagawin ko is yung sa ibabaw lang siya. Para kita yung ibabaw na nips talaga siya. Pwede rin naman siyang ihalo.
So, optional kung gusto nyo ihalo, pwede. Kung ayaw nyo, pwede rin. So, kaya kailangan nyo ng baking tray. Dito natin yung lalagay. Doon sa nagtatanong about this, binili ko siya ng 5569. Super ganda niya. Hindi siya mabilis mag-init. Tapos, kapag ito ginamit nyo for your frosting, super dali niya lang mag-whip. So, walang ka-effort. Maganda yung makina niya eh. Mabilis. Ginagamit ko lang dito is yung pinaka-whisk niya. Hindi ko ginagamit yung dalawa. Yung sa dough and yung sa puddle. Kasi mas, pag ginamit nyo sa dough, mabilis siyang masisira. Kasi mabigat ang dough ng bread. So, hindi siya pang heavy, pang bread. So, for frosting, maganda siya. Maganda siyang gamitin. Super bilis. And hindi siya mabilis mag-init. You can use this kung gagawa kayo ng boiled icing. Pwedeng-pwede to. Maganda siya for boiled icing kasi mabilis siya eh. Ayan. Tapos dalawa yung, lima yung speed niya. Ayan. Tapos ito yung pinaka-air niya. Lumalabas yung hangin. Para hindi siya basta mag-init as you can see. Diyan lalabas yung hot air. At super bilis niyan. You can see. Ayan, naglipat. Maganda siyang gamitin. So, super sulit na. Pinakamura yon kasi sa ibang Shopee, 1,000 plus, 900 to 1,000 plus yung ganito nila. Tapos, maganda pa yung pagkakabalot niya. Super safe. And, mabait si seller. Try nyo. Oo, yung nag-recommend lang sa akin din ito. Viewers din ng followers din ng Ruti Shembo. I still can't believe it's not even enough. It's not even enough. Yeah, it's not even enough. Look, what? It's not even enough. It's not even enough. Yes. Yeah, pwede. So, ayan, hindi pa ready yung dough. So, kung may mga question kayo, comment lang. Okay. Sa paggawa ng self-rising flour, kailangan nyo ng 1 cup all-purpose flour, 1 and 1/2 teaspoon ng baking powder, and 1/4 teaspoon ng salt. Tapos, i-mix nyo lang po yun, yung tatlong ingredients. Meron na kayong self-rising flour. O, diba? Ganun lang siya kadali. Tapos, kunin nyo lang yung kailangan yung measure para sa self-rising flour. So, mag-wait lang tayo mag-set para kasi hindi natin siya magagamit. Super malambot kasi yung dough. So, all cookie dough, gagawa kayo ng mga cookies. So, mas maganda pong i-rep muna siya bago nyo siya i-form. Kasi pag hindi nyo siya na-rep, pag binake nyo siya, mag-spread out siya. So, yung nakikita nyo yung mga cookies na paled, na super flat, na wala sa korte. Ibig sabihin po kasi nun, hindi malamig yung dough. So, dapat after nyo maset, then i-round nyo siya. After nyo siyang ma-round, ibabalik nyo po siya sa rep para mag-set po siya balik. And then, i-flat nyo lang siya sa pagka-round nyo. I-flat nyo lang konti. Kasi mag-spread out pa yan. Konting flat lang. Para maganda yung pagkaka-round niya. Papakita ko yan later. So, ngayon, wait lang na mag-set yung dough. Wala kasi akong ginawang advance.
Marami na po kayong magagawa sa isang recipe. For 1 tablespoon. Get more modules. Modules. So, kunin na natin yung sa pinaka-side niya. Actually, hindi pa yan ready. Hindi pa siya. O, yan. Malambot pa siya. Pero itong sa pinaka-side niya, okay na siya. So, kuha lang kayo like that. Choose your hands. Kung may gloves kayo, go. But ako, with my hands lang, mas madali. O, malambot pa siya. Isi-circle nyo yan. Basta, make sure lang malinis yung kamay nyo. Mabuwag. Walang pause sa light. Lagay kayo ng oil sa hands nyo, just like this. Pangkain lang namin to. Then, you round nyo, No. like that. Tapos, ibabalik nyo yan sa Ano? Already stuck it. ref para mag-set. I So, you don't can do see, it before. maganda yung pagkaka-round niya. Yeah, please, listen. You get stuck. Pag hindi siya nakaset, didikit po yan. Kahit may oil yung kamay nyo, didikit po yan. Pero napakita ko lang paano. No, just leave it. Leave it. You're gonna talk. You do something like stack of the triangle. And there's no more triangle space there. We'll stack the forward. Ayan. Tapos, pag na-round nyo na siyang ganyan, babalik nyo yan sa ref. Ayan, isura niya. Para mag-set siya. something. To be fair, at least I work Siya. I'm Matagal siya mag-set, no? See? not very stressed. What? This kind of work is not stressful. Just tear. Crumble. Yeah. This last thing.
front part. On this side. Go to her face. Huh? Good. I think you just Is that in here? It's that in here. Huh? No, I thought I saw something. Big bird. Seriously, I thought I saw something there. That's why I told you. Alright? Anyways. Charanin ba? Nawala eh, no? Ako may magagalit na naman. Nawawala ako. Big bird. So, ayan. Ganito talaga pag live. Walang pause. So, later nyo na siya malalagay. Once na nag-set na siya lang. So, ang process talaga niya, metagal. Yung pag ano lang naman niya, pagpapalamig. Para pag malamig na yung dough, nag-set na siya. Kumbaga, firm na. Mas madali siyang hawak. Babalik ako. Don't play music. Okay. Wait a minute, we're going to be done with this soon. Wait, you sit down. You can? Wait. Is it? It's fun and okay. What? That's not on my game, but this one. It's going to now Windows. It's not now Windows. Look at the cover. It's so stretch. I tried doing it in school. And it was right now. Sa mga nahihirapang gumawa ng cookies, i-watch nyo to. Ganito yung paggawa. Ayan. So, yan. Once na-circle nyo, balik nyo sa ref. I didn't know you like to watch ramen ads.
So, ngayon, once na nasa rep na po siya, kanya, example, na-round yun na po siya, di ba? So, nilagay nyo sa rep, mag-wait po kayo ng mga, depende sa lamig ng oven nyo. Kung malamig po yung oven nyo, 10 minutes. Kung hindi naman, 20 minutes. So, kailangan nyo mag-set ulit. Pag nag-set na siya, mas mabilis nyo siyang mapa-flat na hindi didikit sa kamay ninyo. Then, saka nyo siya lagyan ng nips sa ibabaw. Wala akong nakikita. So, if gagawa po kayo ng chocolate chip cookies, sprinkles, same concept. Ganun din po paggawa. So, pag nakita nyo nag-spread out yung cookies nyo, ayun, hindi nyo na-chill yung cookie dough. Kaya nag-spread out siya nung gi-bake na. Kailangan malamig talaga yung dough pag sinalang nyo sa oven. Para magkaroon kayo ng perfectly round cookies. Hindi siya parang flying saucer sa nipis. Wala ako nakikita nag-comment. And wala rin ako nakitang views. Eto, you can change the nips into chocolate chips cookies. Example, may chocolate chips cookies kayo. But instead of nips cookies, pwede nyo siyang gawing chocolate chips cookies. Okay, check natin. Rush. Okay, wala pa siya. Ang dami naman yan. So, ayan. So, magwi-wait pa tayo. Matagal. Matagal lang, madali lang yung paggawa ng cookie dough, pero yung process niya sa pag-setting ang matagal. So, kailangan dito is mahabang pasensya. And hindi kasi siya pwedeng madiliit. Wala ako makita. Hello! May kausap ba ako? Maliliit lang tong nabili ko eh. Pang ano to eh, nabili ko sa baking supply. Yung nips talaga, medyo malalaki yung nips. Tapos dalawa yung flavor niya. Isang milk and isang chocolate. Ito sa baking supply ko siya nabili. Kaya, maliit lang siya.
Wala ka nakikita. So, yung ginawa kong round, nilagay ko siya sa freezer para mas mabilis siyang mag-set. Normally, pag mag-bake ako ng cookies, gumagawa ako ng dough ahead para mag-set siya. Then, once na mag-set na siya, ako siya ginagawang circle. Then, pag na-circle ko na, yun, lagay ko siya sa ref. Then, mag-wait pa ako ng mga 20 to 30 minutes para maganda yung pag-set. You dramatize me. Lalo na pag chocolate chips cookies. You hate these songs? Yeah. Why do you hate these songs? They're mostly for kids. So, chocolate chip cookies, minsan overnight ang ginagawa ko. Sure, just for it. You pick it up. Para maganda. Kaya pag nakikita niyo yung mga cookies na gawa ko, maganda siyang tingnan. Yeah, yeah, going on the side. What is fuzzy? Wala akong makita. Ayan. Lahat ako nag-heart. Almost Sino time to yun? repeat. So, nag-preheat na rin ako ng oven. So, kapag nakita nyo nag-prepare na yun, pwede na kayo mag-preheat ng oven. Yeah. Takman just announced a new game. You just announced a new game. So, this dough is not yet ready. Hindi pa siya totally firm. Papapakita ko lang sa inyo. Pwede naman siya. You can press. Yeah. Yeah. I mean, the friends downloading it. Then your friends already downloading it. Fans? Yeah, thanks. Fans? So, They call this fans too. Huh? They call as you this can fans. see how I flatten. What's AF? You have to say fans. They call their Malambot pa. They call their fans and then the KF. That means food family. Stay out. Yeah, food family. Hey. Come on. Very. Because, like, I staple. Why is this a lot of food? I'm pretty sure it'll last us. Stop saving it. Let's try. Dumidikit pa siya. Oh. Then you just put your nips. This. Mag-spread out po yan. Ayan. So later you will see mag-spread out pa po yan. Pero hindi pa gani siya ready. Hindi pa po yan ready talaga. Medyo malambot pa siya. Pero itry natin. May recorded video na ako nito eh. Nasa YouTube.
Di ba maganda siyang tingnan? Ayan. This is on my birthday, right? Picture's not loud. Alright? So, ganun yung gagawin nyo. So, I wait. Nilagay ko siya sa freezer. Mag-wait ako ng 5 minutes para lang medyo lumamig siya. So, pag nag-set na siya, i-flatten nyo lang. Diyan nyo ilagay yung nips. And then, pwede nyo na siyang isalang kapag okay na siya, ready na siya. Preheat your oven to 190 degrees Celsius. If you want a chewy texture ng cookies, you can bake it at 10 minutes. Kung gusto niyo naman po ng crunchy ang inyong cookies, i-bake nyo po siya ng 12 minutes. Tapos, kung gusto niyo naman po na ibalibag siya sa kapitbahay nyo na marites, 20 minutes. Paglabas nun, toasted na po yun. Pwede nyo na po iba to sa marites nyo kapitbahay. Charot. Yun, 10 minutes chewy, 12 minutes crunchy. Why do you have some highlights in here, isn't it? Because yours sounds so different from our I perspective. like rock. I don't like yours. Mine is melody. Mine is nice. No, yours is just, it just depends on people's liking, right? This is enough for all of us. Ang dami yun. This is even enough for all of this. Hey, what do you want? This one is airtight. So, mas matagal siya masira. This is a lot. So, pag tumunog to, isasalang ko na yung cookies. Salang natin siya ng 10 minutes. Ayan, set na siya. Malalaman yung set na yung cookies nyo, yung cookie dough nyo. Once you press, hindi siya masyadong sumasama. Ayos ka? Ayan. Sabihin, characters na siya. See, medyo matigas siya. Ayan. Nag-form siya. See? Hindi siya dumidikit. You know? Yan. This one is the nice too. We'll just leave it here for tomorrow, right? Ooh. Mas madali siyang hawakan kapag nag-set na yung dough.
ito malambot na siya. Yan. Sasalang ko na yun sa oven. Ten minutes. Dapat ganyan yung ano eh. Ganito yung texture ng dough ninyo. Yan, naubos na.
Ang cute. May nag-message. Hello? Meron bang tao dyan? Ito si Cookies. Ayan siya. Ayan, nagdikit-dikit na siya. Kasi wala akong space na nilagay. So, kailangan maglagay kayo ng space para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. So, hintayin nyo lang na sa cookies, malalaman nyo na ready na siya. Kapag yung sa side niya, nag-brown na siya, tapos yung sa top, hindi pa, okay lang yun. So, kasi pag i-brown nyo siya lahat, paglabas niyan sa oven, pag lumamig siya, matigas na siya. So, same din siya sa brownies. So, sa side po kayo titingin. Sa cookies and sa brownies, sa side kayo titingin. Pag nag-brown na yung sa cookies, pag nag-brown na yung sa side niya, tanggalin nyo na siya. Kasi, tapos hintayin nyo lang siyang lumamig. Kasi habang mainit yun, nag-process pa po yung pagluto niya. Kasi pag brown, matigas na siya. Then sa brownies naman po, kapag yung pinaka sa side niya, medyo firm na siya, tanggalin nyo na rin siya sa oven. Kasi kapag pinaset nyo talaga yung pinakagitna niya, pag lumamig siya, matigas. So, yun. Medyo tricky lang yung sa brownies at dun sa cookies. As you can see, yung sa pinakadulo, hindi siya ganun. Pag malamig yan, hindi siya masyado mag-spread out. Since mabilisan lang siya. Kasi nga, naka-live ako.
But, ilalagay ko yung link ng, recorded video sa description. Meron na siya. So, mas maganda kung malalaki din yung nips na gamitin nyo. Kasi maliit yung nips na ginamit ko siya. Pag malalaki, yung nakapak na nips, malalaki kasi yun. Mas maganda yung gamitin. Kahit na mag-spread out siya, malaki pa din yung space niya. Wala ko makita. Sige, wait lang. Nakapatay kasi ilaw. So, papakita ko sa inyo, ha. Oh. So, hindi pa siya. Hindi pa nag-brown yung pinaka sa side niya. Boring. So, malapit na siya. So, yung function ng oven ko is up and down. Tapos, ang timer niya is naka 60 minutes. Tapos, ito, nasa 190 siya. Ayan, tumunog siya. I-check natin. Come, let's go. Come, let's go, let's go. Ah! Bumagsak! Ang hirap mag-video mag-isa. Walang tumutulong sa akin. Ayan na siya. Tingnan nyo, pag hindi nyo siya nagkahiwa-hiwala, ganyan yung mangyayari. Tapos, as you can see the other one, this one, hindi siya nikit, round siya. Disaster in baking. Ayan. So, as you can see, yung pinaka sa side niya, huwag yung munang gagawin sa mainit pa siya. So, nagpo-process pa yan na maluto. So, yung pinaka side niya, nag-brown na, as you can see. Ayan. So, pag pinabrown nyo po yan lahat, pag yan lumamig, ano na po yun, matigas na siya. So, this is our cookies. Ayan. So, ito, dikit-dikit kasi siya. Ayan, dikit-dikit, kaya wala siyang, nung nag-expand siya,
wala siyang space, kaya ganyan. This one may space. You can see to. Kaya maganda siya. Yan, show. Boom. Ayan. Ano ang position mo, rotate? Hindi ko maintindihan. So, these are cookies. So, kung mas malamig pa yung dough nyo, hindi siya ganito masyadong magiging flat. So, ito hindi kasi siya ganun kalamig. Kaya medyo nag-flatten siya. Pero maganda na din yung itsura niya for the cookies. Then, konti lang yung nips na nilagay. 5. Pero kung malalaki yung nips niya, sakto lang siya. Asa na ba yung pagka-brown? Ayan, yung nakikita nyo, yung pinaka sa side niya. Once na nag-brown na dito, pwede nyo na siyang tanggalin sa oven. And then let it, cool down. Kasi pag nag-set na yan, tama lang yung pagka-bake niya. Paulit-ulit ako, no? So, ayan na. So, yung the rest, pinalalamig ko pa. So, that's it. So, ito yung ating chocolate chip cookies. So, dadagdagan ko na lang yung nips kasi maliliit. So, yun lang. Maraming salamat sa pananood. Later, maganda na yan. Bye-bye!